Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at regular na tumatanggap ng SSS pension, mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong marinig ngayong araw na ito. Maraming kapwa natin seniors ang nagugulat dahil sa mga nababalitaan tungkol sa dagdag na 4,600 pesos na pera mula sa SSS, pati na rin ang pinag-uusapang pagtaas ng pensyon starting this January 2026. Hindi ito chismis lang na napakinggan sa tindahan o sa simbahan. Ito ay tunay na usapin na dapat nating pag-aralan ng mabuti dahil direkta itong makakaapekto sa inyong bulsa at sa pang-araw-araw ninyong gastusin. Narito ako ngayon para ipaliwanag sa inyo, step by step, para na tayong magkakausap sa hapagkainan. Ano ba talaga ang nangyayari sa SSS ngayong 2026? Ano ang 4,600 pesos na yan? Sino ang makatatanggap? Kailan eksaktong ilalabas ang pera? At higit sa lahat, paano natin masisigurado na hindi tayo makakaligtaan ng SSS at matatanggap natin ang bawat piso na dapat sa atin? Kaya nga mga kaibigan, makinig kayo ng mabuti dahil ang mga detalyeng ito ay maaaring magpayaman o magpahirap sa ating retirement life. Huwag kayong aalis dyan dahil sa susunod na ilang minuto, tutulungan ko kayong maintindihan ang bawat sulok ng benefits na ito, kasama na ang mga nakatagong benepisyo na hindi alam ng karamihan, ang mga posibleng pagbawas na dapat nating bantayan, at ang mga estratehiya para siguruhing maximized ang inyong kita buwan-buwan. Kaya nga una sa lahat, pag-usapan natin kung ano nga ba talaga ang 4,600 pesos na ito. Maraming seniors ang nagtatanong, Tay, ano ba yan? Bonus ba yan? 13th month? O kaya naman ay dagdag pensyon? Mga kaibigan, malinaw na malinaw ang sagot dito. Ang 4,600 pesos ay isang one-time additional benefit payment na ibinigay ng SSS bilang parte ng kanilang commitment na suportahan ang ating mga retirees lalo na sa panahon ng tumataas na presyo ng bilihin. Hindi ito automatic na kasama sa inyong regular monthly pension. Ito ay hiwalay na disbursement na specially allocated para sa qualified SSS pensioners. Ngunit tandaan, hindi lahat ay makakakuha ng buong 4,600 pesos. Depende ito sa inyong current pension bracket at kung gaano na kayo katagal tumatanggap ng benefits. Halimbawa, kung ang inyong monthly pension ay nasa 5,000 pesos pababa, malamang na makakakuha kayo ng full amount na 4,600 pesos. Pero kung kayo naman ay tumatanggap na ng mas mataas na pension, let's say 8,000 pesos or higher, maaaring mas mababa ang additional amount na inyong matatanggap. Ang computation na ginagamit ng SSS ay base sa formula na tinitingnan ang average monthly pension at ang total number of pension months na na-receive ninyo na. Ito ay para magiging fair ang distribution at ang mga mas nangangailangan ay mas maraming makakatanggap. Ngayon, ang tanong ng marami, kailan nga ba ilalabas ang pera na ito? Ito ang eksaktong detalye na hinihintay ng lahat. Based sa latest announcement ng SSS at sa mga nakalap kong impormasyon mula sa kanilang official channels, ang release date ng 4,600 pesos additional payment ay nakatakda sa third week of January 2026. Specifically, ang target nila ay January 20 to January 24, 2026. Pero tandaan mga kaibigan, ang petsa na yan ay para sa first batch ng recipients. Kung kayo ay hindi kasama sa first batch, huwag mag-alala dahil sunod-sunod ang release nila. May second batch na expected around end of January hanggang early February. Ang pinakamahalagang gawin ninyo ay siguruhing updated ang inyong contact details sa SSS, lalo na ang inyong mobile number at mailing address. Maraming seniors ang hindi nakakatanggap ng benefits dahil outdated na ang kanilang information sa SSS database. Pumunta kayo sa nearest SSS branch ninyo o kaya naman ay mag-update online through the My SSS portal para sigurado. Kung hindi ninyo alam ang password ninyo o nahihirapan sa technology, humingi ng tulong sa inyong mga apo
o sa mga staff mismo ng SSS. Huwag kayong mahiya dahil ang pera na yan ay sa inyo talaga. Tungkol naman sa increase sa pension amount starting January 2026, ito ay isa pang magandang balita na dapat nating pag-usapan. Ang SSS ay nag-announce na ng proposed pension increase na average na 500 to 1,000 pesos per month depende sa inyong pension bracket. Ibig sabihin, kung dati kayo ay tumatanggap ng halimbawa 6,000 pesos monthly pension, maaari na itong tumaas to 6,500 or even 6,800 pesos starting sa inyong January 2026 pension release. Ang increase na ito ay resultado ng petisyon ng mga senior citizens groups at ng approval ng Social Security Commission. Pero meron tayong kailangang bantayan dito mga kaibigan. Ang increase na ito ay hindi sabay-sabay na ilalabas. Ang implementation ay gradual. Ibig sabihin, maaaring ang iba ay makatanggap ng increase as early as January, pero ang iba naman ay February or even March pa bago makita ang reflection sa kanilang pensyon. Kung nagtataka kayo kung bakit delayed, ito ay dahil sa administrative processing ng SSS at kailangan nilang i-validate lahat ng accounts bago i-release ang dagdag na pera. Ang aking payo, mag-keep ng record ng inyong monthly pension statements para makita ninyo kung nag-increase na ba o wala pa. Ngayon, pag-usapan natin ang mga nakatagong benepisyo na hindi alam ng karamihan. Maraming SSS pensioners ang hindi aware na may additional benefits sila bukod sa monthly pension. Una, kung kayo ay may asawa na dependent, entitled kayo sa dependent's pension na equivalent to 10% ng inyong basic pension. Halimbawa, kung ang pension ninyo ay 6,000 pesos, ang inyong spouse ay entitled to 600 pesos additional per month. Pero ito ay kailangan ninyong i-claim. Hindi automatic yan. Kailangan ninyo puntahan ang SSS at mag-submit ng marriage certificate at ng birth certificate ng inyong spouse para ma-process. Pangalawa, kung kayo ay may anak na below 21 years old o kaya naman ay may disability, may dagdag din kayong makukuha para sa bawat dependent child. Ang amount ay umabot hanggang 250 pesos per child, maximum of 5 children. Maraming lolo at lola ang nag-aalaga ng apo pero hindi nila alam na pwede nilang i-claim ito kung legal guardians sila. Pangatlo, may 13th month pension benefit din ang SSS pensioners pero hindi ito kagaya ng 13th month pay ng mga empleyado. Ang tawag dito ay mid-year economic assistance na usually released around July to August. Ang amount ay depende sa inyong monthly pension. Average ay 1,000 to 2,000 pesos. Kaya nga mga kaibigan, kung hindi pa ninyo na-check ang mga benefits na ito, pumunta na kayo sa SSS at magtanong. Baka may libo-libong piso kayong nakakalimutan na claim, pero hindi lang puro good news ang dapat nating pag-usapan. Mayroon ding mga pagbawas o clawbacks na kailangan nating bantayan. Una, kung kayo ay may outstanding loan sa SSS, ang inyong additional 4,600 pesos payment ay maaring ma-offset or mabawasan. Halimbawa, kung may utang kayo sa SSS salary loan o calamity loan na hindi pa tapos bayaran, automatic nilang ibabawas ang portion ng 4,600 pesos para bayad sa loan ninyo. Ito ay legal at may karapatan ng SSS na gawin ito base sa loan agreement na pinirmahan ninyo. Kaya ang payo ko, kung may loan kayo, magtanong muna sa SSS kung magkano ang matitira sa 4,600 pesos ninyo after deductions. Pangalawa, may tax implications din ang dagdag na pera na ito. Kung ang total annual income ninyo, including SSS pension at ang 4,600 pesos, ay lumampas sa threshold na 250,000 pesos per year, technically taxable kayo. Pero sa practical side, karamihan ng pensioners ay hindi naman umaabot dito dahil ang average pension ay mababa lang. Pero kung kayo ay may ibang income source like rental property or business, better na mag-consult sa BIR o sa accountant para sigurado. Pangatlo, kung kayo ay naka-receive ng pension advance last year,
maaaring maapektuhan ang release ng 4,600 pesos ninyo. Ang SSS ay may policy na kung nag-request kayo ng advance payment due to emergency, babawasan nila ang future benefits ninyo para mabawi ang advance. Kaya kung may claim kayong ganito, mag-verify muna sa SSS kung entitled pa kayo sa full 4,600 pesos. Tungkol sa payout schedules at strategies, very important na maintindihan ninyo kung paano gumagana ang sistema ng SSS para ma-maximize ninyo ang inyong kita. Ang regular monthly pension ng SSS ay usually released around 5th to 10th of every month para sa mga nakalink sa ATM card at 15th to 20th of the month para sa mga naka-receiving through check or money transfer. Ang aking recommendation, kung hindi pa kayo naka-enroll sa SSS UMID ATM card, gawin ninyo na ito. Mas mabilis ang release, mas secured, at hindi na kayo kailangang pumila sa bangko o sa pera padala center. Maraming seniors ang natatakot gumamit ng ATM pero madali lang talaga yan at pwede ninyong i-authorize ang inyong anak or apo na mag-withdraw para sa inyo through special power of attorney. Para naman sa 4,600 pesos additional payment, ang payout method ay susundin ang existing receiving method ninyo. Kung ATM card kayo, automatic na ide-deposit. Kung check kayo, magpapadala ng notice sa address ninyo. Pero ang strategy ko dito, kung pwede, mag-visit kayo personally sa SSS branch para i-verify na tama ang receiving method ninyo at updated ang details. Maraming kaso kasi na delayed ang release dahil wrong address or expired na ang ATM card. Pag-usapan din natin ang mga tips para maiwasan ang pagkakaligtaan ng SSS. Una, make sure na nag-undergo kayo ng annual pensioners verification. Tuwing taon, hinihingi ng SSS ang proof of existence ng pensioners through biometrics o kaya naman ay Certificate of Pensioner Verification. Kung hindi kayo nag-comply dito, suspended ang pension ninyo automatically. Madaming seniors ang nabibigla dahil biglang hindi dumating ang kanilang pensyon dahil lang hindi sila nag-verify. Kaya tandaan, pag may notification kayo from SSS tungkol sa verification, gawin ninyo agad. Pangalawa, kung kayo ay nag-change ng address o nag-migrate abroad para tumira sa anak, i-inform ninyo ang SSS. May special procedure para sa pensioners living abroad at kung hindi ninyo ire-report, maaari ring masuspend ang pension. Pangatlo, keep all your SSS documents in one safe place. Maraming seniors ang nahihirapan kumuha ng benefits dahil nawala na ang kanilang IDs, pension booklet o kaya naman ay SSS number. Gumawa kayo ng folder na nakalagay lahat ng importante ninyong documents para pag kailangan, madali lang hanapin. Sa practical side, maraming seniors ang nagtanong sa akin kung paano nila ma-maximize ang kanilang retirement income combining SSS at ibang sources. Mga kaibigan, ang susi dito ay diversification. Huwag umasa lang sa SSS pension. Kung kayo ay qualified din for PhilHealth benefits, GSIS if government employee kayo dati, o kaya naman ay senior citizen discount at benefits, gamitin ninyo lahat yan. Ang senior citizen discount alone ay pwedeng makatipid sa inyo ng libo-libo per month sa medicines, groceries at utility bills. Alam ninyo ba na ang senior citizens ay entitled to 20% discount sa lahat ng establishments at may additional VAT exemption pa? Ibig sabihin, pag bumili kayo ng gamot worth 1,000 pesos after senior discount, babayaran ninyo lang ng around 750 to 800 pesos. Malaking savings yan kung alam ninyo paano gamitin. Pangalawa, kung may small business kayo or skills like sewing, cooking, or gardening, consider earning extra income pero make sure hindi lalampas sa threshold na makakaapekto sa pensyon ninyo. Ang SSS ay may policy na kung kayo ay gainfully employed after retirement, maaaring masuspend ang pension. Pero kung small scale lang at hindi regular employment, usually okay lang yan. Gusto ko rin pag-usapan ng experience sa SSS offices dahil alam ko maraming seniors ang natatakot o na-overwhelm pag pumupunta doon. Mga kaibigan,
Narito ang mga tips ko para mas mapadali ang inyong transaction. Una, punta kayo ng maaga, as in opening time pa lang ng SSS, which is usually 8 a.m. Mas konti ang tao at mas maagap kayo makakapag-transact. Pangalawa, dalhin ninyo lahat ng possible documents na kakailanganin. Bring your UMID card, valid IDs, pension booklet kung meron, birth certificate, marriage certificate if applicable, at any SSS-related documents. Better na sobra ang dala kaysa kulang at balik-balikan kayo. Pangatlo, huwag mahiyang magtanong sa mga staff. Karamihan sa kanila ay willing tumulong lalo na pag nakikita nilang senior kayo. Kung hindi ninyo maintindihan ang form o procedure, ask for assistance. May mga SSS branches na may dedicated lane para sa senior citizens at persons with disability, so take advantage of that. Pang-apat, kung talagang mahirap para sa inyo pumunta physically, pwede ninyong i-authorize ang kamag-anak through SPA o Special Power of Attorney. Maraming SSS services din ang available na online through My SSS portal, so if may kamag-anak kayong marunong, pa-assist kayo. Tungkol sa tax implications ng SSS benefits, let me clarify this further dahil maraming misconceptions. Sa kasalukuyan, ang SSS pension ay considered na tax-exempt under Philippine law. Ibig sabihin, ang monthly pension ninyo at ang 4,600 pesos additional payment ay hindi taxable income. Pero ang catches dito ay kung kayo ay may ibang income sources. Halimbawa, kung kayo ay may rental income from property, may business income, o may investment income like dividends, ang SSS pension ay kasama sa computation ng total income ninyo para sa tax purposes. Pero again, kung SSS pension lang ang income ninyo, walang tax na babayaran. Ang importante, mag-keep kayo ng records para pag may questions ang BIR, may supporting documents kayo. Iwasan din natin ang mga scams at fraudulent schemes na nangongolekta ng processing fee para sa additional benefits. Ang SSS ay never humingi ng payment para sa legitimate benefits. Lahat ng transactions sa SSS ay free of charge maliban sa mga voluntary contributions or loan payments. Kaya pag may lumapit sa inyo na nangangako na makakakuha kayo ng mas malaking pension in exchange for bayad, scam yan. Report ninyo agad sa SSS or sa PNP. Sa closing, gusto kong i-summarize ang lahat ng importanteng points na tinalakay natin. Ang 4,600 pesos additional payment ay tunay at malapit nang i-release sa third week of January 2026. Ang increase sa pension ay totoo rin at gradually na i-release starting this month. Pero tandaan, kailangan nating maging proactive. I-update ang inyong details sa SSS, i-verify na qualified kayo, alamin ang inyong receiving method at bantayan ang timeline. Huwag kalimutan ang hidden benefits like dependents pension, economic assistance at senior citizen discounts. Mag-ingat sa possible deductions dahil sa loans o advances. At higit sa lahat, magtanong at humingi ng tulong kung kailangan. Ang SSS benefits na ito ay karapatan ninyo bilang mga seniors na nag-contribute ng taon-taon sa sistema. Kaya dapat ninyong maklaim lahat ng entitled sa inyo. Sana ang video na ito ay nakatulong sa inyo na maintindihan ang nangyayari sa SSS ngayong 2026. Kung mayroon pa kayong katanungan, mag-comment kayo sa baba at sasagutin ko ang bawat isa. Huwag kalimutang mag-share ng video na ito sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at kapwa seniors para mas maraming makaalam ng importanteng impormasyon na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless sa ating lahat.